Isang napakagandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers. So sa umagang ito, share ko lang po sa inyo yung kamatis natin na nakaka-recover galing sa bagyong Karina, kung saan kitang-kita natin ngayon maraming bunga mga ka-farmers. No? Akala ko hindi na ito makaka-recover. Okay, so kahit ganito na ang sistema po ng ating kamatis, pinagpapatuloy pa rin namin ang pagdilig ng fertilizer para po sa mga bulak nila. So maraming bunga mga ka-farmers ang pwede na nating ma-harvest sa ating kamatis. So kung tingnan natin parang walang bunga, pero pag umupo tayo at sisilipin sa ilalim, marami tayong makikitang bunga. So yung kamatis na to parang pinababayaan ko dahil pagbagsak tapos nadapa pa sa bagyo, parang nadi-discourage ako. Pero ngayon nakakatuwa kasi sobrang daming bunga, tapos hirap pa rin pasukin dahil sa sobrang kapal. Pero yung talbos niya mga kapwa ko ka-farmers, maganda naman. Yung mga bunga sa ilalim marami. Yan. So harvest kami ngayon. Siguro meron pa siguro mga 3 harvest nito. Pinabayaan na to namin mga kapwa ko farmers pag bagsak, dahil po akala ko hindi na maibenta. Buti na lang ang presyo ngayon ay bumalik, tumaas. Sana nga habol pa ng may gandang presyo. So tingnan nyo ang ating kamatis na pinapabayaan na lang kasi sobrang baba ang presyo. Nadapa to sa bagyo, kaya nga kung tingnan nyo lahat ng mga puno ganyan ang hitsura. So marami nang pwede mapitas nating mga bunga ngayon. Tapos mga malalaki yan. Sobrang dami mga ka-farmers. Dahil sa sobrang daming mga dahon na nalalanta, parang hindi natin mapansin kung may bunga ba. Pero yan, ganyan karami ang bunga. Grabing bunga mga ka-farmers sa ating kamatis. Yan, tingnan nyo. Kahit saan tayo ikot, kahit pa sa ibang linya So, bumagsak to mga kapwa ko ka-farmers, Kala namin hindi na ito makakabunga ng ganito karami. Okay, so sa nagtatanong sa akin kung paano ko to inaligaan, kung anong po mga ginagamit nating mga insecticide, fungicide, pati foliar, pakicheck lang po sa ating munting YouTube channel. Marami na po akong updates tungkol dyan. Marami na po akong tip kung paano mag-aalaga ng kamatis, pati sa talong at saka sa ampalaya. So yung mga variety na to mga kapwa ko ka-farmers, bawat tanim ko hindi po ito mawawala. So kung magtatanim man ako ng ampalaya, may talong, may kamatis, tapos may bell pepper. So yun lang po siguro ang maibagi ko sa inyo ngayong umaga. So sa pagtatali ganito lang, tingnan nyo yung pinsan ko. Yan. Hindi madaanan, hirap mag-harvest kasi pinabayaan na to dahil bumagsak. Gumaganda na naman ulit. Ito na naman mga ka-farmers. Tapos didiligan ulit ng fertilizer kasi yung talbos niya, kung tingnan natin, sobrang ganda. Maraming bulaklak. Maraming bulaklak. Kasi pag hindi na natin ito alagaan, sayang. So pag mapuha to yung mga maraming bunga sa ilalim,
share ko lang po sa inyo, bubunga pa rin to mga ka-farmers. Kasi yung kamatis, pwede ito natin mapitasan ng maraming beses. Kung alam mo lang kung paano magpatalbos ulit, para bumunga ulit. So yun po ang pinaka sekreto, no? Bilang isang magsasaka, alam mo lahat na may kunti kang alam sa pag aalaga. Kasi hindi mo alam, mahihirapan ka. So ang pinaka-importante, kung ano man ang mga punggos na umatake, alam mo kung anong mga fungicide ang gagamitin mo. Kung insekto naman, alam mo kung anong insekto ang umatake para alam mo ang insecticide na gagamitin mo. Then pati sa foliar mga ka-farmers. Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang siguro, no. Maraming salamat po. God bless at mabuhay po ang magsasaka Pilipino. Thank you po.